Live again, topic natin, kasama natin ang isang general surgeon, mabait, babae, dati na namin kaibigan, si Dr. Raina Garcia. Maraming may gallbladder stones or gallstones sa kababayan natin. Lagi ko nababasa, ano ba ang cause nito? Siyempre, surgeon inaoperahan. Pero, bakit ba nagkaka-gallstones sa mga kababayan natin? Okay, so magandang tanghali po sa inyong lahat. So, paano ba nagkaka-gallstone ang isang tao? So, based yan sa diet, okay? Lagi sa intake po, Doc Willie, sa pagkain ng maalat, matatabang pagkain, at syempre ang pinakamasamang bisyo, ang pag-inom po ng alak. So, Pati alak din, connected din. Opo, yun po yung two major cause of gallbladder stone, alcohol and fatty foods po. Ay bagay yun di ba? Yung pulutan mo, fatty food, di ba? Yes po, O kaya... chicharon bulaklak, o anong mamantika, o lechon kawale, with beer, with hard drinks. Kaya pala maraming may gallbladder Yes, stone. kaya karamihan ng mga lalaki. Okay? O sige, sabihin na natin, kasama natin mga babae na mahilig uminom, na may pulutan. Ang sinabi niyo po, lechon, Lechon kawale. lechon kawale, yung mga pork chop, yun po sila yung kadalasan nagkakaroon ng gallbladder stone. Okay. Tapos yung maalat din kumain. Yes po. Meron bang more age group? Di ba? Mga 40s ba to? O merong bata na? Ano ba yung mga ano? May mga pasyente na po ako nakita na as early as 20 years old dahil nga po sa hindi nila magandang diet, okay? Nagkakaroon na po talaga ng gallstone. Pero may mga rare cases na mas bata, okay? Pero iba naman pong cause yun. And it's very rare naman po. Anong mga edad usually yung may gallbladder stone? Meron ng 20s, 30s? Opo, Isa? meron 20s, 30s, 40s. Dapat ba overweight sila o hindi rin? Hindi din po eh. Hindi naman lahat ng patient na overweight may gallbladder stone. Okay, hindi siya nag-e-equate. Pero kadalasan lang po talaga ang may mga gallbladder stone is yung mga overweight patient. Laging-lagi kasi talaga yung sa diet po eh. Yun ang importante. Ano yung typical symptoms na gallbladder stone na hindi lang to ulcer, hindi lang to kabag sa tiyan? Ano yung typical na tingin mo ito ng gallbladder stone? Okay, so yung mga patient nagko-complain po sila ng parang bloatedness o mahangin ang tiyan. Sumasakit po yung tiyan pagkatapos po kumain or yung sakit ng tiyan na ginigising sila. Well, mas nakikita ko sinasabi ng mga pasyente patapos nilang kumain ng matataba or oily food, dun sumasakit po yung tiyan nila. So, we're thinking more of gallbladder stone po. Doc Lisa, kasama ka dito, Doc Lisa. Kunin mo yung gallbladder. Kalimutan ko pakita. Anyway, bago natin pakita yung operation, mamaya pa naman yan, marami sa kababayan natin, syempre, may senyales na. Next is ultrasound lang, di ba? Yes po, yun po yung pinaka... Sure na sure ba sa ultrasound, kita na yung minsan sasabihin nila gallbladder polyp or stone. Ano yung polyp or stone? Di ba minsan polyp sinasabi? Okay, yung minsan kasi, ang difference kasi ng polyp, yung tinatawag na, in layman's, yung kuntil. Okay, kuntil sa gallbladder. Okay, minsan kasi, ang ultrasound, nakikita nila polyp or gallstone, pero parehas pa rin po sila ng simptomas. Oo. Parehas pa rin yung nararamdaman po ng pasyente, yung kino-complain po nila. Okay. So, merong bang, I'm sure nababasa mo rin, di ba? Maraming mga halo-halo na cleansing na nagpapaviral yung, like dati nabubuhay mami ko, meron siyang kinain na apple cider, na oil, na may Epsom salt. Ano ko anong pinaghalo-halo na? Ano ba experience mo sa ganito? Based po talaga sa experience ko, okay? Yung marami kasi talaga lumalabas po ngayon na supplemental, na pwedeng inumin daw na makaka-cleanse. Okay, pero based po, evidence-based, based po sa studies, operation pa rin po talaga yung nakakapagbigay ng lunas sa sintomas o sakit na binibigay ng gallbladder stone. Ako kasi, ayoko naman sila kontrahin. Wala namang problema. Siyempre, buhay nyo yan. Gusto nyo i-try, pwede nyo naman i-try. Tinignan ko na kasing pag-aaral Usually, pag tinry nila, yung iba lang parang medyo humihilab ata yung gallbladder Kaya minsan yung iba lumalala. O yung iba baka maipit sa duct, diba? Sa Opo. cystic duct. Or yung iba, yun na nga, dahil nga lalong sasakit. So, pwede nyo i-try kung gusto nyo.
Pero usually, papa-ultrasound nyo ulit. Tingnan nyo kung nawala o hindi. Pero pag hindi naman nawala, doon pa rin ang bagsak. So, kailan siya inooperahan? Isang sakit lang o dapat 2-3 sakit ng tiyan? Okay. So sa base po sa practice ko, pag ang patient nagkakaroon na talaga siyang sintomas na paulit-ulit, okay, yung sakit nung tiyan, ina-advise ko na talaga siyang maoperahan agad. Hindi na ako usually nag-iintay ng isa o maulit pa yung sakit. Okay, pero sinasabi ko sa kanila, this is not emergency, hindi agad-agad, pero urgent. Kasi ang ayaw po natin, is yung katulad nga po na sabi nyo kanina, yung bato, bumara sa duct. Yun yung mas nagiging problemado, is mas nagiging complicated po yung simptomas ng pasyente. Yan, mabuti may model tayo. Ito yung ano pala natin. Ito yung yan. Ito po. So, ito po yung gallbladder po natin. Okay? So, ito yung bituka. So, yung bato po, may mga ducts tayo dyan, okay? Na pwede pong maipit o pag yung bato, pwedeng mahulog, malaglag. Pag bumara po siya dyan sa mga ducts na yan na nakikita nyo, okay, common bile duct, stick duct, ang nangyayari po, yung pasyente naninilaw, naglalagnat, okay, nag-iiba yung kulay ng ihi, nagiging parang coke, ang tinatawag namin, or tsaa, tapos yung dumi nila, nagiging kulay abo. Pag nagbara saan? Dito po, sa mga ducts na tinatawag natin, dito po. Yan. May nagko-comment ang gallbladder stone daw niya 2.7 cm. Ano yung sukat ng bato na nagbabara? Actually, as 1 cm, pwede na po talaga dyang magbara. 1 cm pwede na magbara. Opo, pwede na pong Pag magbara 2 dyan. cm pwede magbara. Lalong mas pwedeng magbara. And yun yung, ayaw natin sa takutin 2.7, pero mas maganda po is maoperahan po para hindi na po magbara yung bato. Meron bang size na okay itong size, maliit, mawawala? Itong size sobra laki, hindi na mawawala. Meron bang connection sa size? Actually, wala po talaga siyang connection sa size, no? Ang ayaw kasi natin is kasi nga po, sa laki po netong gallstone natin, okay? Pwedeng malaki. Pwede talaga siyang malaki, pwedeng maliit. And mas lalo, kung maliit po yung stones, tatalon-talon yung stones dyan. Okay? Yun yung minsan nagkakaroon ng pain kapag gumagalaw o nagtatumbling yung tawag namin, tatumbling yung stones sa loob ng gallbladder. So, any size can cause pain, kahit pa yun 0.2, 0.8, 0.7, or kahit 2.5, it can cause pain and pwede pa rin po siyang bumara. Sinasabi din kung marami, di ba? Opo, meron talaga tayong mga pasyente na multiple ang nakalagay, multiple stones. Okay, ayaw din natin na ganun kasi ganun pa rin po yung management niya, mauoperahan pa rin po yung pasyente. Bago mapagod yung model natin sa likod. Let's say, 2 option yung operation, di ba? Opo. Let's say, sabi mo, paulit-ulit yung sakit. Pag nilagnat, nanilaw, syempre kailangan na yan. So, let's say, merong, open cole and lap cole? Okay, Yes. may tinatawag po tayong open cholecystectomy and laparoscopic cholecystectomy o yung tinatawag nilang laser. Okay, laser daw po yung tawag nila doon. So, kapag po, Yung open muna tayo. kapag open, kung ito po yung tiyan, okay, ng pasyente, okay, usually kung gaano kalaki yung kamay ng surgeon, ganon kalaki po yung hiwa. Okay, nasa may right side. Okay, malapit sa ribs, sa baba. Dito po. Okay? Okay na, Lisa. Thank you. Kapag naman po, So, yung hiwa ng open cole, yung open cole, mas mura. May Mas mura. nagtatanong ng mas mura siya. Ito, pros and cons. Open cole, may hiwa, gano'ng kalaki? usually kung gaano kalaki po yung kamay ng surgeon, ganon kalaki yung hiwa. So, kung Ano connection ng kamay ng surgeon? kasi po, ipapasok natin yung kamay, okay, para ibaba yung liver, para mas magkaroon tayo ng access sa gallbladder. Okay, so usually lang, yun naman po yung basis lang ng surgeon. So kung ganito po kalit yung kamay ng surgeon nyo, ganito po kalaki yung hiwa. Okay? So, pipili kayo ng surgeon na babae o lalaking maliit ang kamay. Doktora, maliit ang kamay. Paano kung mataba yung surgeon? Mas malaki. Pero ngayon po kasi ang gold standard na Doc Willie is laparoscopic So, cholecystectomy. wala nang connection sa kamay pag... Laparoscopic. Pero, dinudukot siya. O, parang binababa lang yung liver para mas magkaroon tayo ng access. Model dito. Kaya ba natin? So, paano ginagawa mo? Yan. Ayan. So, let's say, hiniwa mo siya. Okay, so hihiwain po natin siya dito. Around this Saan area. ang hiwa mo? Around this area po.
Okay, dito. Hindi ba nakakatakot mag-hiniwa? Parang pag hiniwa mo ba siya, wala bang tatamaan? Wala naman pong tatamaan sa... Naka-anesthesia. Naka-anesthesia. Sa expert surgeon naman po, okay? Marami na po kaming naoperahan na ganyan. So, around this area po ang hiwa, tas usually binababa lang tong liver. Okay, Binababa ang liver. Opo, para lang po ma-access itong gallbladder. Ito, ang liit niya ng gallbladder natin dito. Okay? Bakit siya kailangan ibaba para ma-access? Dahil nakatago siya sa taas. Opo, para lang po magkaroon tayo ng mas maraming space lang po. So, pagbaba, hahawakan yung gallbladder? Dinudukot? Opo, hinahawakan po natin yung gallbladder using instruments. Hindi lang po kamay, instrument naman po ang ginagamit natin. Oo. Tapos, Tapos po, anong ginagamit mo? Anong forceps tawag doon? pwede pong Alice, pwede pong Babcock, pwede pong Kelly forceps para po mahawakan yung gallbladder. And then we will Nilalabas siya. we will dissect it. Okay, kasi po yung gallbladder natin nakadikit po yan sa liver. Okay, Lisa, liver. pakitanggal si liver. Tingnan natin paano siya mag-dissect. Ako nanonood lang, nakikinig lang, kinakabahan na ako. Usually, maganda hindi natin alam. Pero actually, maganda rin malaman na isa dati, first year resident lang si Ina eh. Tapos ngayon yan, si gallbladder. Ayan. Pakita natin. Ayan. So, kumakirian, ito po yung liver natin kapag... Binaba mo yan. siya. Kasi ito po yan eh. Ito po yung gallbladder natin. Yan. Nasa ibaba po kasi siya ng liver. So, ito pong gallbladder na to is kailangan siyang matanggal sa tinatawag nating liver bed. Nakadikit siya sa liver? Opo, nakadikit. Ano yung dikit sa kanya? Parang, ano ba yun? Tissue? Ano ba yun? Fiber? More of like, kumbaga in layman's, more of subcutaneous lang po. Mababaw lang naman po yung dikit. Ang dikit. Opo, mababaw lang. So, parang ginaganon mo lang ng instruments mo. Opo. Hinihiwalay lang. Dinadissect lang po, tinihiwalay ng dahan-dahan. Hanggang humiwalay siya. Opo. Pagkahiwalay niya, marami siyang bato sa loob. Anong gagawin mo next? Actually po, kailangan po natin i-make sure na walang nahulog na bato. Lalo na kung maliliit yan, mga 0.7, 0.5. Kailangan i-assure din natin yung duct. Kinakapa po namin yan. Make sure na walang nahulog na bato. Na walang bato rin sa duct? Opo, kinakapa po. So, paano siya pinuputol? Ano ba ginagawa niya? Usually po, yung gallbladder natin, kung eto po yung duct, gamit po ang isang instrument, minimilk po siya pataas to make sure na wala pong bato. Okay, then nilalegate po o tinatalian po siya ng suture. Tinatanggal niyo muna yung pinaka dito, bato. Opo. Bago mo siya i-close. Opo, itali or i-close, i-ligate. Para make sure na walang naiwan po na bato. Kasi merong matitira konti na cystic duct. Opo. Kailangan mo itira for... For future, actually basta lang naman po, ang goal lang naman natin is matanggal po yung gallbladder. Okay. Okay. Sige. So, ganun lang, then ko-close mo na yung... sa laparoscopic colon na mas mahal, May pero kamahalan. mabilis yung operation, one day lang ata makalabas na Opo. sila. Parang mas safe ba yon or ano? Actually, when it comes naman po talaga sa safety, both surgeries are safe. Ang pinaka-advantage lang po ng laparoscopic cholecystectomy is dahil sa liit ng mga butas or hiwa niya sa skin. Saan naman ang butas nung lap? Okay, ang butas niya po is unang-una, syempre ginagamit natin yung natural orifice ng, o sa pusod. Sa pusod yung May una. pusod. Actually, hindi kita. Hindi dito. nakita eh. Sa Sa may, banda rito, bandang pusod. okay, may bandang pusod po, sa baba po ng, sa may sikmura. May Sa isang may butas tiyan, din, opo, may isang butas dyan, may isang butas po dito sa side na to, sa may liver, and kung pag 4 ports po siya, meron din sa baba. Okay, so bali maliliit lang siya. Actually, ang kayang, mga ganito lang po kaliit yung mga instrument na pinapasok. Maliit lang siya. Ang kinagandahan po nun, dahil kahit marami yung 4 na butas, butas. opo, kahit 4 na butas na maliliit, hindi na masyadong mababa yung pain na mararamdaman ng pasyente. Okay, so parang mas mabilis po yung recovery period po nila. Tapos by computer yon nakikita nyo lang, may ilaw yon. Opo, Kita meron nyo. nagpapasok po ng camera sa loob at ng mga instruments para po ma-dissect po yung gallbladder. Hinahawakan mo yung 4 na instrument? Well, usually may assist po tayo na surgeon and nurses. May mga kasama po tayong So, mag-opera. hawak mo yung, ano ba yun, probe? Opo, may dalawa po tayong hawak na laparoscopic Nanonood instrument. ka ng yung TV, monitor. Opo, nakatingin tayo sa monitor. May isa pong
nagka-camera and may isa pong nagre-retract. Mahirap gawin? Ano sa'yo? Guti naman po, maganda po ang training dito natin sa Pilipinas ng surgery. No? Lahat po ng mga residents natin nabibigyan ng pagkakataon na makapag-training ng laparoscopic surgery po. Okay. Ang problema, mahal yung machine. Yun po yung minsan kino-complain ng Oo. mga ibang nating pasyente na kapag po laparoscopic, okay, medyo may kamahalan po. Pero ngayon may mga hospital na po na nagbibigay ng mga packages. Okay, pero kung talaga pong i-compare, open versus laparoscopic, mas mura po talaga yung open cholecystectomy. Kasi yung laparoscopic, may tinatawag tayong laparoscopic tower. Yun yung talagang binabayaran minsan sa operasyon. Ano tower? Yung pinakamakina. Opo, yung tower po talaga, yung may screen, saka yung mga laparoscopic instruments po. Pag nag-train ka sa government hospital, may libre ba doon? Huwag na natin banggitin kung saan. Meron ba doon libre doon sa pinag-trainan mo? Or Mas mababa po siya compared sa ang lab call? Mas mababa po siya compared sa private hospital po. Pero may binabayaran pa rin pong maliit na halaga ang pasyente. Meron pa rin. Opo. Pero sabi mo, pag super hirap, yung iba gusto open na lang. Opo, kadalasan po mas pinipili ng pasyente dahil sa budget, okay, medyo walang mailalabas na pera, mas pinipili po nila yung open cholecystectomy. Okay. Pero pag sa government, minsan matagal ba pila? Ganun ba yun? Yun po yung malungkot na realidad ngayon sa government hospital po. No? Mahaba po talaga yung pila for the operations. Gaano kahaba? 1 year, 1 month, 10 years? Depende kung, Dok, kung saan po kayo pipilang hospital. Kuwari, yung malalaki talaga na government hospital, minsan ang pila ng operasyon, half a year, minsan 1 year. Pero po naman dun sa mga, kuwari, dun sa pinanggalingan kong hospital dati, mga 1 to 2 months po yung waiting, lalo na kung laparoscopic surgery yung gugustuhin ng pasyente. Okay lang yun, 1 to 2 months. Opo, not bad naman po. Pag naoperahan na sila sa gallbladder stone, natanggal na yung gallbladder, ano bang may pro, may con, anong pag-iingat? Okay, ang ina-advise po namin sa mga pasyente namin matapos po silang matanggalan ng gallbladder is huwag po nang kumain ng mga fatty and oily food. Kasi yung gallbladder, siya po yung storage or taguan ng papaitan. So kung wala ng storage, pag kumain ka agad ng fatty or oily food, madadigest po agad siya ng tiyan natin, dudumi agad ng dudumi. So, parang ang tendency pagkakain mo, madudumi na agad po yung pasyente. So, yun yung ina-advise namin sa kanila. Kasi napakaganda ng katawan natin, Doc Willie, na nakakapag-adjust naman po siya nang wala yung gallbladder. Kailangan lang natin siyang bigyan ng panahon na maka-adjust na wala tayong gallbladder. Paano siya mag-a-adjust? Hindi ba parang wala ka ng panunaw ng taba? Meron pa rin po. Sa pancreas? Ano pa rin naman po, liver naman po yung gumagawa nun. Storage lang talaga yung gallbladder. So, mag-a-adjust siya sa pagkain mo ng taba? Opo. So, after a month, usually, bumabalik na ulit na kaya na ulit ng katawan na mag-digest kahit kumain ka ng fatty or oily food. Hindi na automatic na diretso digest po agad at madudumi yung pasyente. Bakit maraming pag naoperahan na sa gallbladder, tumataba sila? Walang connection? Wala naman pong connection na pag naoperahan ka sa gallbladder, tataba po agad. More pa rin talaga yan sa diet nung pasyente. Kasi siguro, wala na silang gallbladder, isipin nila, kain na ulit ako na matataba. Last question, maraming nagko-comment, nakikita ko rin na operahan na, minsan appendix, gallbladder, laging hiwa sa matres, laging masakit nun sa hiwang area after several months. Parang common na, ano yun? Actually po, kasi talagang hindi mabilis mag-heal. Okay? Gaano katagal maghilom ang parang cesarean o gallbladder, ganyan? Yung skin talaga, yung skin lang po, nakikita kasi natin, nag-heal yan ng mga 7 to 10 days. Yung labas? Yung labas, nakikita po natin, or kaya 2 weeks, nag-heal na po talaga, nakikita natin. Pero yung pong muscle, okay, yung taba, yung laman na dinaanan sa loob, mga 2 to 3 months po talaga siya para mag-fully healed. Okay, so ina-advise natin yung pasyente na bawal muna magbuhat ng mabigat, bawal po munang magtatakbo. Siyempre, yung mga nanay, bawal masiko o masipa ng baby. Bawal mag-jogging. Opo, ganun po muna, at least 1 month para
fully healed yung sugat po sa loob. Kasi iniisip ng mga tao, healed na yung sugat sa labas, okay na. I'm sure iniisip nila, hinulaan ko lang, bawal magtalik. Hindi naman po bawal po doon, no? Oo. Ang inaano lang talaga natin, sinasabi natin is, ingat lang po dun sa area na operahan. Pwedeng bumuka ulit? Ano ba yan? Minsan po kasi hindi naman po siya, kapag nasara na yung skin, mababa na yung chance. Pero nakakaramdam pa rin po kasi yung patient ng pain and yun yung ayaw po natin. Okay. Final question. Marami nagpapadala ng 1 cm, 2 cm, 5 cm. Ano yun? Yung pong... Pinapakita nila yung number ng gallbladder stone nila kung wala namang connection. Diba? Wala namang pong connection. Basta pag sumakit ng madalas. Opo, pag sumasakit ng madalas, okay na talagang nakaka-interrupt na po o nakaka-istorbo sa araw-araw na gawain. Kasi ang sakit po talaga ng gallbladder, mapapansin nyo dyan, yung namimilipit sa sakit. Okay na hindi Sobrang ka sakit. Sobrang sakit po. Ayaw natin na umabot doon kasi nga nakaka-apekto na po yun sa mga gawain natin. So doon pa lang, kahit gano'n pa yan kaliit, okay? Kahit 1 cm, 2 cm, 5 cm. Pero naggano na po ang simptomas nyo, maganda po is kumonsulta na sa doktor and magpa-schedule po ng operasyon. Okay. Thank you very much, Dr. Raina Garcia. Lalagay ko dyan yung clinic ni Dr. Raina sa gustong magpa-check up. Salamat po. Thank you po. Share po natin.